Good day mga bossing, nandito na naman ako. Magta-travel na naman kami, mangunguha kami ng prutas doon sa bukid, sa pinakataas talaga. Pero bago yan, puntahan ko muna si mama, tatanungin ko kung kaninong prutas ba yan. Baka customer lang namin. Yun nga, sa bukid talaga yung location namin. At dadaan muna ako sa tindahan. Nang dumaan ako, nakita ko yung gwardiya ni mama. Ito pala, ang pangalan niya ay KitKat. Ito siya. 5 years old na pala si KitKat. Mabait yan, pero matatakutin. Nagpapahinga siya. Ito pala yung lugar namin, malawak, mainit lang, madaming puno, bukid na bukid. Pero 4 lanes na kami. Karamihan dumadaan dito ay papuntang north. Kasi nga, ito yung sikretong shortcut way. Ito pala yung prutas namin dito. Malapit na maubos, konti na lang. Kaya tumawag yung customer sa amin, may pinapakuhang mga prutas. Ito pala yung kapitbahay namin, si Wino, at saka si Wani. Galit na galit si Wino. Bira lang kasi niya ako nakikita. Kaya po at nasa sidecar na kami. Ito po aming ginamit, hindi yung isang itim. Kasi nga, bukid yung pupuntahan namin. Ang dami namin kukunin doon kung hindi uulan. Nga pala, ito pala yung mga kasama ko. Isang harvester, isang cameraman, tsaka isang driver. Si Natnat, si Mateo, tsaka si Mart dyan. Mga veterano na itong mga kasama ko. Lumaki rin ito, kasama ko sa bukid. Habang nasa sidecar kami, kwentuhan muna. Kasi matagal na hindi nagkikita eh. Ito pala yung lugar ko. Dati, hindi ganito kalawak. Ngayon, grabe ang lawak na. Makikita mo yung lugar, kulay green at saka ang lapad ng kalsada. Lumiko kami kasi nga para mabilis daw kami papunta kasi pababa na itong papuntahan namin. Makikita mo sa daanan sa gilid, may mga mais, may mga bahay, pero maliit yung daanan. Makikita mo yung puno ng niyog, ayan oh, kulay green din yung paligid. Private property pala yan. Ang hindi namin inaasahan pagdating namin sa baba, sa may tulay. Iyan, nabutas, tsaka natanggal yung kadena. Ito kayang ayusin nila to kasi malapit lang to sa mga tindahan, shop, tsaka vulcanizing. Ang inaalala lang namin is malayo-layo pa to yung pupuntahan namin. Dala na kami ng mga timbangan, tsaka yung PC o lubid kung tawagin. Buti na lang dito kami sa tulay na hinto. At tsaka tignan mo yung paligid nila, ang kulay green, ang ganda, ang fresh air talaga. Tapos makita mo yung talon, yung sapa nila dyan. Tignan mo maya-maya. Buti na lang yung driver, may kakilala ditong mga mekaniko. Kung hindi, naku, tulak talaga kami papunta sa taas. Niliko namin konti kasi may dadaan. Marami-rami namang daanan dito kasi nga ito yung shortcut way. Tignan mo yung falls nila. Napakalit lang ng tubig. Tsaka dito na rin naninirahan yung mga tao. Dito na rin sila naglalaba. Ang ganda dito sa bukid. Marami ka makikitang kakaibang mga puno, kakaibang mga hayop. Tsaka kakaibang paligid. Tignan mo, hindi mo makikita to sa ibang bansa. Very refreshing, tahimik, ang daming puno, kulay green. Ito nga pala yung kakilala ng driver namin, isang mekaniko. Tinuro niya kung saan yung shop na malapit-lapit dito sa tulay. Thank you kuya sa pagturo. Buti na nakabili kami ng pairs ng kadena. Nilagay na ng driver yung bagong kadena. Tinanggal niya yung lumang kadena na napudpud talaga ng pudpud. At inalalayan siya ng aming harvester para tanggalin yan. Tatagalan kami neto. Ang init-init pa dito. Siguro nakalimutan ni mama to na mapa-maintenance. Habang inaayos, titignan muna namin yung lugar. Oops! Hindi pa ako umuwi ha. Latest ko video to. Nakalimutan ko lang i-upload. Bukas pa yata kami matatapos neto. Siya. Bukas na yung part 2. Kung nagustuhan mo ang video na to, pa-like naman. At saka pa-follow na rin. At saka pa-subscribe na rin sa iba kong social media. Paalam!